Simula pa noong kaya ko nang mag-isip, alam kong lagi akong may tagapagbantay na anghel. Wala namang bago doon dahil halos lahat naman mayroon, di ba? Yung mapuputi niyang pakpak ay laging bumabalot sa akin ng mainit na balahibo tuwing natutulog ako. At ang ngiti niya ay nagbibigay sa akin ng pamilyar at nakakaaliw na init. Walang ibang nakakakita sa kanya pero sigurado akong ganyan din lahat ng tagapagbantay na anghel. Nang naglaging 8 ako, unti-unting nagbago ang normal na takbo ng buhay ko. Pinaupo ako ng mga magulang ko at sinabi nilang kailangan kong manatili sa loob ng kwarto ko nang hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko maintindihan kung bakit pero sinabi nilang para sa kaligtasan ko iyon. Bilang mabuting anak, pumayag ako ng walang tanong. Naglagay sila ng maliit na pintuan sa ibaba ng pinto ng kwarto ko para maipasa nila ang 3 beses kong pagkain bawat araw. Nakakapanibago noong una, pero kalaunan nasanay rin ako. Kahit sa pinakamabibigat na araw ko, nandyan pa rin ang anghel ko para samahan ako. Hindi siya nagsasalita gamit ang mga salita, sa halip, gamit ang mukha at kilos ng katawan niya, ipinapahayag ang anumang mensahe para sa akin. Kahit noong bata pa ako, naiintindihan ko na siya. Iba talaga ang koneksyon naming dalawa. Hanggat masaya ako, masaya rin siya. May kama ako na pang-isa, isang desk at computer para makapag-internet, estante ng mga libro, sarili kong banyo, at isang aparador na may salamin sa loob kasama ng mga damit ko. Dahil lagi akong maayos, tinatabi ko lahat bago matulog. Kapag nasa computer ako, umuupo ang anghel ko sa kama at tinititigan akong hindi kumukurap gamit ang maiinit niyang kulay itim na mata. Bago ako pagstayin ng mga magulang ko sa kwarto, tinakpan ng anghel ko ang salamin sa aparador. Itinaas niya ang daliri niya sa labi na parang sinasabing huwag ko itong aalisin. Tulad ng lagi, hindi ko siya tinanong. Lagi niyang alam ang tama para sa akin, kahit hindi ko nauunawaan. Lumipas ang ilang taon na ganon ng buhay ko kasama ang aking tagapagbantay. Tuwing birthday ko, may maliit na cupcake at kandila. Tuwing holiday, mas puno ang pagkain. Tuwing Pasko, may maliit na regalo bandang 7:00 ng umaga. Masaya na ako sa payak na buhay na ibinigay ng mga magulang ko para sa proteksyon ko. Pero kahit ganon, nagsimulang umiba ang kilos ng anghel ko 1 linggo pagkatapos ng ika-23 kaarawan ko. Nagsimula ito habang nakatingin ako sa Reddit para magbasa at tumawa. Nararamdaman kong hindi niya ako tinitignan. Paglingon ko, nakaupo pa rin siya sa kama tulad ng dati. Pero wala siyang tingin. Nakatuon lang ang tuwid at walang buhay niyang mata sa sahig sa pagitan namin. Tinanong ko siya kung may problema pero wala siyang ipinakitang tugon. Tahimik lang siya na parang walang kamalay-malay. Kinagabihan, habang naghahanda akong matulog, tumayo siya tulad ng nakasanayan. Pero imbes na hintayin akong humiga para balutin ng pakpak niya, lumakad siya papunta sa aparador. Doon niya ipinalo ang ulo niya ng paulit-ulit sa pinto. Nagulat ako at nakiusap na tumigil siya, pero hindi niya ako pinakinggan. Pilit pa rin niyang inuuntog ang ulo niya kahit umaagos na ang gintong dugo mula sa kanyang noo. Hindi ko siya mapahinto kaya sinubukan na lang matulog kahit papaano. Halos buong gabi akong gising dahil sa sunod-sunod na kalabog. Paggising ko kinabukasan, tahimik na lahat. Nakita ko siya nakaupo sa sahig sa paanang ng kama. Hindi ko makita agad ang ginagawa niya pero may nakakatuliging na tunog ng pinupunit. Nang lumapit ako, nakita ko. Isa-isa niyang binubunat ang mga balahibo ng kanyang mga pakpak. Naiyak ako. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa kanya.
Maganda pa rin siyang tignan kahit sa sinapit niya, pero ang biglaang pagkasira ng pagkatao niya ay parang makakabaliw din sa akin kung hindi ako matatag. Wala akong tigil na iniisip kung anong sanhi ng lahat nito. Doon napatingin ako sa pintuan ng aparador. Wala akong malinaw na iniisip, tanging malakas na pakiramdam ng mali na nagmumula doon. May bakas ng tuyong gintong dugo sa isang bahagi ng pinto. Ayoko sanang buksan ito pero parang may nagtutulak sa akin. Kung may kinalaman nito sa paghihirap ng anghel ko, kailangan kong alamin. Tumayo ako at itinulak ang kamay ko papunta sa hawakan. Ngunit bago pa man hawakan yon, napasigaw ako ng takot nang narinig ko ang masukan bahis na hiyaw sa likod ko. Pagharap ko, nakatayo siya sa mismong harap ko, nagwawala at kinakalkat ang dati niyang perpektong mukha. Ang mga pakpak niya ay halos buto na, nakabitin na latipang mga kawar. Ang dati niyang puting kasuotan ay may manchas ng dugo, hindi ginto ng mga anghel kundi matingkad na pula parang sa tao. Umatras ako ng dahan-dahan. Hindi man lang niya ako pinansin, sa pinto pa rin siya nakaharap. Doon nagsisigaw. Umabot yun hanggang paglubog ng umaga. Habang sigaw siya ng sigaw, naghanap ako sa internet ng kahit anong paliwanag para matulungan siya. Pero wala akong nakita. Wala kahit ano. Hindi naman siya tao. Pero di ba dapat may ibang nakaka-experience nito? Nang tumigil siya sa pagsigaw, humiga siya sa sahig na nakatihaya. Ang natira sa kanyang pakpak ay gumagalaw ng mag-isa, nakakalkat sa kanyang mga binti. Humiga ako para magpanggap na natutulog. Hindi ko alam kung natutulog ang mga anghel pero inisip ko na baka mas maligtas kung matitignan ng aparador kapag hindi na siya ganoon kabaliw. Matagal na oras ang lumipas bago siya tumigil. Maingat akong bumangon at lumapit sa aparador. Hinawak ang kamay ko. Tinignan ko siya. Wala pa ring galaw. Bumukas ang pinto. Maingay, pero hindi siya gumilaw. Inusog ko ang mga nakasabit na damit at nakita sa likod ang salamin na matagal nang nakatakip. Malinaw na doon nagmumula ang pakiramdam ng mali. Kailangan kong buksan ito. Kailangan kong malaman ang totoo. Hinila ko ang tela. Madilim kaya hinila ko ang tali ng ilaw. Napapikit ako at nag-adjust ang mga mata ko hanggang sa makita ko ang salamin. Gumarap ang lamig sa ilalim ng balat ko. Kumurop ang ilalim ng mga mata ko. Nanghina ang mga tuhod ko at napaluhod na ako. Hindi ko na maalalang eksaktong kung anong nakita ko pero ang natatandaan ko ay pula. Napakaraming pula. Malalim, mabigat, umaagos at napakasangsang na pula. Ibinalik ko agad ang takip. Inikot ko pa ang salamin para nakaharap siya sa waling. Pagbalik ko sa anghel ko, wala nang galaw. Wala ring hininga, pero hindi naman siguro humihinga ang mga anghel. Hindi na siya gumilaw mula noon. Wala rin akong natutunan sa salamin. Wala ring sagot online. Wala na akong ibang opsyon kundi magtanong sa iba. Kaya heto ako ngayon. May mali sa tagapagbantay kong anghel. Bigla siyang sumisira sa sarili at ngayon hindi na gumagalaw. May naka-experience na ba nito sa anghel ninyo? Anong ginawa ninyo? May solusyon ba dito? Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.